Pinagpala ka ng Lord. Amen. Hallelujah. Sabihin mo, ba't ang ganda mo ngayon? Sabihin mo, ba't ang ganda-ganda mo ngayon? Pati yung lalaki maganda. Amen? Tama ba yan? Every gising is a blessing. Ay, sino rito pinagpala ngayon? Magsabi ng amen. Dagi nyo i-declare yan. Every gising is a blessing. Kasi marami nang hindi nagising. Noong isang araw, nagbabasa ako, nakita akong post. Alam niyo ba, noong 2023, 60,000 plus ang namatay sa cancer. 60,000 plus namatay sa cancer. Hindi tayo kasama nun. Bakit? Iningatan tayo ng Panginoon. Amen? Doon pa lang, no? Napaka-bless na natin kung iisa-isa natin yung statistics, yung mga walang makain, yung mga inanod ang bahay, hindi tayo kasama. Nung bumabagyo ka, natutulog pa tayo eh. Sino rito natutulog nung bumabagyo? Kahit walang kuryente, kahit may tumutulong ang bubong. Amen? Kuryente ka lang, may pagkain ako. May Panginoong Jesus ako. Amen? Nakakatandaan, every gising is a blessing. Amen? Sabi rito, 2024, the year of answered prayer. October katapusan na. Next month, November na. Nasagot na ba yung mga prayer requests? Amen? Parang hindi pa nasagot ha. Amen? Huwag kayong mag-alala. December, prayer ulit ang ating pag-uusapan. No? Laging magiging na natin, December prayer. Sapagkat yun naman kasi ang nararapat. Tandaan, huwag kayong mayang lumapit sa Diyos. Sinabi ng Panginoon, no, Jeremiah 33:3, kung mananalangin ka, tutugunin kita. Ang tanong, nananalangin ka ba? Kalabitin mo yung katabi mo, siguro, nagparay ka ba kanina? Yung parang hindi nga lang siya nag-pray. Amen? Okay, next month, ang ating team, breakthrough. Mga warrior na naging warrior, mga naghirap na pinagpala, mga namatay na nabuhay, mga kagilagilalas na bagay na ginawa ng Diyos na makikita natin sa Biblia. Pwede natin ma-apply sa ating pamumuhay. And I believe everybody here has a breakthrough in their life. Tama po ba? Lahat tayo dito mayroong isang pagkakataon, no, hindi lang isang pagkakataon, na tayo ay iningatan, di na ba yan, pinagpala ng ating Diyos. Nakala natin, wala na, dead end na. Pero ngayon, nandito ka. Bakit? May breakthrough ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen? Dapat nga rito, hindi na preaching to, testimony na lang ito eh. Siguro kung isa-isa magte-testimony, kulang isang oras. Baka si Sister Flor, isang oras pa lang, tapos na. Ubus. Baka hindi kulang pa. Sa dami ng testimony na niya. Amen? So I believe everybody here has a breakthrough. Pasensya na, medyo masama yung ating pakiramdam. Pero salamat sa biyaya ng Diyos, nandito ako ngayon. Amen? So tatapusin natin, praise and worship. Ito yung team natin ng October. So marami tayo na pag-aralan ng mga praise and worship. At nakita natin, no, napakarami sa book of Psalms. Kasi doon talaga nagsulat karamihan. Okay, so doon din. Kakaiba naman yung ating teksto ngayon. Pero ano nga ba ang praise? Sinabi na natin to. Praise is boldly declaring, applauds God of us done. Katulad ng ginawa natin kanina, no? Nag-praise tayo, may kumanta, may tulmalon, may umiyak, may nagsisigaw. Kasi it's done in the flesh, sa ating katawan. Pag nag-praise, napansin namin no, ni Pastora, nung kami ay nasa ibang bansa, ang gift ng mga Pilipino, sa mga Pilipino, magturo at mag-evangelize. Yan ang gift ng Pinoy. Ang gift naman ng mga Koreano, nung nasa Korea kami, Korea sa yung kanain namin. Prayer. Grabe sila mag-pray. Oras. Ilang minuto ko mag-pray. Sila talaga, kahit umulan, nandun sila sa prayer mountain, nakaluhod pa rin, kahit umuulan na, nagpe-pray pa rin sila, oras. Yun ang gift sa kanila. Alam niyo, mga Afrikano, mga Jamaican, mga praise and worship. Grabe yun. Mga nagpe-praise, tumatalon yung palakpak nila, talagang solid. Nakita nyo kang makatawan ng mga Afrikano, lalaki. Nagsisisigaw, hindi naman sila bumubulong, pero nakita mo sa katawan nila, sobra-sobra silang magpuri sa Diyos. Alam niyo bakit? Kasi nakaranas ng sobra-sobrang pagsubok ang mga Afrikano. Sobrang hirap nila. Pinipersecute sila. Ang tingin sa kanila, katulong. Hindi lang katulong, slave. Ano ba sa Tagalog ng slave? Alipin. Diba? There was a time in America na sila ay tinatalupan ng buhay. Totoo to, hindi ito panahon ng mga ano. Kasi galit ang mga puti sa kanila. Maniniwala sa kanila, mga sinapian ng mga demonyo. Kaya tinatalupan sila ng buhay. Merong KKK, hindi kataas-taas ang kataas-taas. Ano yan, hindi KKK. KKK ng Amerika, Ku Klux Klan. Grabe yung mga yan, galit na galit siya sa mga Amerika, mga negro. Kasi naniniwala nga sila, sinapian doon ng mga demonyo. Kaya alam ko si
Abraham Lincoln, nagkaroon ng equality, kuha sila, di ba, nagkaroon ng tawag dito, maitim, black people na presidente. At grabe sila mag-praise. Balik tayo ron. Nung nandun kami sa dating church namin sa Dubai, grabe sila mag-praise. Talagang madadala ka sa kanila. Amen? So, praise is done in the flesh. While worship is humbly bowing down in the presence of God. Hindi ka pwedeng mag-praise. Yung totoong praise, pwede ka magsisigaw, pwede ka magtatalon, pwede ka magpapalakpak. Kung hindi tawag dito, hindi nakaluhod ang puso mo sa Diyos. Tama? Yung totoong praise nanggagaling sa totoong worship. Kung yung puso mo nakaluhod sa Diyos, hindi mo na nakita kanina. O kanina, anuhin ko lang, sa mga nandito, paano mag-praise Sister Flor? May nakakita ba? Yung iba hindi nakita kasi may kanya-kanya tayong praise. May kanya-kanya tayong posture ng praise. May nakakita nung ginawa ni Pastor Joby? Wala. Hindi nyo nakita. Natulog kanina. Hindi, joke lang. Kasi bakit? Kung talaga nagpupuri ka sa Diyos, yung puso mo nakaluhod sa Kanya. Amen? Ano ba? Yung honoring God for who He is, yung intimacy nyo, kasi Diyos yan eh. Sabi ko nga sa inyo, sino ba tayo para ingatan ng Diyos? Sino ba tayo para pagpalain ng Diyos? Ginawa niya lang tayo. Amen? Dito, no, kung biglang may darating dyan, makikita ba agad kung sino si Sister Ivy? Hindi, sa dami ng tao dito eh. But yet, God has chosen us to be His disciple. Amen? Dito lang sa lugar na to, pag pinalabas lahat, halimbawa pinagantan to, roll call, hindi ka makikilala agad sa dami ng tao. And yet, sa buong mundo, kilala ka ng Diyos. Iniingatan ka ng Diyos, pinagpapala ka ng Diyos. Sabi dito, worship requires unlocking of the spirit. Manggagaling sa loob, palabas. Amen? Parang yung kaligtasan nagsisimula sa espiritu, palabas sa ating kaluluwa at sa ating katawan. And must originate from the spirit to sa puso nang gagaling ang tunay na pagpupuri sa Diyos. Amen? Kaya kanina makita mo talaga rito sino nagpupuri. May umiiyak lang sa isang tabi kanina, hindi niya nakita. Amen? Meron kasi kung ano sa ulan. May umiiyak lang sa isang tabi. Meron tahimik. Tandaan, ang praise and worship, hindi lahat tumatalon. Ang praise and worship, hindi lahat tataas ng kamay. Merong umiiyak na lang sa isang tabi. Bakit? Kasi naalala niya kung gaano kabuti ang Lord sa buhay. Amen? Amen? Ano ang worship? Galing ko sa salitang work at ship. Halaga at yung kingship, yung paghahari ng Diyos sa buhay mo. Yun daw ang ibig sabihin ng worship. Worship, ano ba ang halaga ng Diyos sa iyo? O anong value sa iyo ng paghahari ng Diyos? Pinapahalagahan niyo ba na ikay Kristiyano? Pinapahalagan mo ba na ikay instrumento ng Diyos? Halos lahat dito, worker, di ba? Nakakatuwa ako. Ready na ba tayo sa mega church? Amen? Kasi lahat tayo dito. Amen? Praise the Lord. Si Pastor ready na. Makakapagpuri ka lang sa Diyos kung alam mo ang halaga niya sa buhay mo. Dito ko, makakapagpuri ka lang sa Diyos kung alam mo ang value niya talaga. Kasi hindi ka lang kakanta kasi kumanta, magaling yung praise and worship leader. Hindi ka lang kumanta kasi bukas pa ka lang, may instrumentalist na tayo. Hindi ka lang tumalon kasi nakita mo tumalon si Sister Ditas. Hindi ganon. Nagpupuri ka kasi galing sa puso mo. Kilala mo ang Diyos sa buhay mo. Kilala mo ba ang Diyos na sinasamba? Hindi ko kilala mo ba ang Diyos na sinasamba? Hindi lang dahil tinuro namin, hindi lang dahil nakita mo sa katabi mo, kundi sino ba si Lord sa buhay mo? Pag tinanong ko kayo kay isa-isa, sino si Lord sa buhay mo talaga? Amen? Siguro iba dyan, provider, yung iba dyan, napaghihingahan ko ng samanan ko. Pero bawat isa rito, no, kung tatanungin ko, tanungin mo sarili mo ngayon, sino ba talaga si Lord sa buhay mo? Sino si Lord sa buhay mo? Kasi hanggat hindi mo kilala ang Diyos, hindi ka makakapuri talaga ng totoo. Amen? Parang nanliligaw ka lang, di ba? Kinikilala mo talaga yung babae. Talagang nanggagaling sa puso ang tunay na papuri sa Diyos. Amen? Amen? Okay. Nakikita sa pagpupuri natin kung sino si Lord sa buhay natin. Kanina, nakita mo ba kung paano magpuri ang katabi mo? Kasi kung paano magpuri yan, ganun si Lord sa buhay niya. Amen? Ulitin ko, sino ba si Lord sa buhay mo? Okay? So, ang pag-aaralan natin, how to praise God. Based on Chronicles 29:10-20. Iba yan, hindi sa Psalms galing. Kasi kadalasan sa Psalms nagpupuri. Chronicles. Okay, pag sinabing Chronicles, ano agad papasok sa isip niyo?
Pag sinabing Chronicles, wala. Ano? Pag Chronicles? Ha? Pagkakasunod-sunod, ano ba? Parang marami. Ano pa? Pag sinabing Chronicles, isa ba? Ano ba? Sige, dali. May premium. Pag sinabing Chronicles, kagaya ito, nung nasa San Francisco, may tinatawag na San Francisco Chronicle. Nung nasa Manila ako, may Manila Chronicle. Nasa ba ako nito? Nasa British, sa England. Meron silang The Chronicle. At nung nasa Houston, meron silang Houston Chronicle. Pag nakita mo yan, ano agad ang nakikita mo pag sinabing Chronicle? Mga balita. Yun ang ibig sabihin ng Chronicle. Amen? Mga balita sa mata ng isang reporter. Sa Bible naman, pag sinabi ko Chronicle, mga balita sa mata ng isang nagsusulat. Sa panahon nila kasi may isang kwarto ron, puro nagsusulat kasi wala pang ano nun eh, wala pang mga recorder. So lahat na nakikita nila sa kanilang bansa, sinusulat nila. Hindi sinabi kung sino ang author ng Chronicle. Ang sabi nila, si Ezra daw. Ezra, ikaw nga ba? Sabi nila, although kasi meron pagkakapare-pero sa Second Chronicle ng mga sulat niya doon sa sulat ni Ezra. Kasi sabi nila, si Ezra naman ang sulat, pero hindi pa, parang Hebrews, hindi malaman sino ang sumulat, although sinasabi ng iba, si Paul, yung iba naman, si Apollos. So, hindi sinabi. Pero ito ay talaan ng mga nangyari sa Israel na makikita mo sa Book of Samuel at saka Kings. Maraming stories sa Samuel at Kings na nasa The Chronicles. Pag sinabi mo Chronicles, sa Bible may Chronicles 1 and 2. Pero sa original Hebrew, isa lang yan. Okay, ano mga nakasulat dyan? Kasi nung nangyari, nung bumalik na sila sa Israel, nung pinalaya sila ni Cyrus, naitayo na yung templo, pero hindi pa rin nila nararamdaman yung totoong, tawag dito, yung totoong kalayaan, kasi parang magulo pa rin sila. Ngayon, merong isang nagsulat na alam niya yung history ng bansa nila, in particular, sa buhay ni Haring David. Hindi sinulat dito yung mga negatibong nangyari kay David, kundi yung mga magagandang nangyari kay David. Yung first 1 to 9 chapter ng Chronicle, mga lineage nila, kung makita nila, saan nang galing si David? Sa lahi ni Adan. Tapos yung sumunod na mga chapters, ito na yung pagtatayo ng templo. So yun yung background ng Chronicle. Sino nagtayo ng templo? Si Solomon. Kaano-ano niya si David? Tatay. Amen. So, yun yung tema ng 29. Kasi nga, ayaw ni God na si David ang magtayo dahil marumi yung kanyang kamay. Di ba ano ba si David? Warrior kasi siya nung bago siya naging hari. Kaya hindi pumayag si God na si David ang magtayo ng templo. Although, pinrepair ni David yung mga gagamitin sa templo. Amen? Sabi nga, may mga ginturo na gagamitin sa templo na galing sa Ophir. Ang sabi nila, yung Ophir daw, Pilipinas. Yun ang sabi ng iba. Amen? Okay. So, dito tayo. 1 Chronicles 29, 10 to 20. Sa harapan ng mga tao, tanda na, si David ito. Kwento to ni David. Sa harapan ng mga tao, tuwang-tuwa si David na nagpuri sa Diyos. Paano raw siya nagpuri? Kanina ba yung katabi mo, tuwang-tuwa nagpupuri? O parang tingin sa bag niya. Baka may mga upit dito. Nagpupuri. Tingin, baka may kumuha ng gamit. Wala dito ang gano'n. Amen? So si David doon nagpuri, tuwang-tuwa kay Yahweh. Sinabi niya, purihin kayo magpakailanman. May kilala niya si Mel Tiago. Nanunood. Magpakailanman. So ibig niya, now and forever, we must worship the Lord. Yung sinasabi ni David, Yahweh ang Diyos ni Israel na aming Ama. So, hindi lang pala sa New Testament sinabi na Abba, Father. Dito pa lang sa Old Testament, sinasabi na nung writer ng Chronicle na ang tawag nila sa Diyos, ano sabi dito? Aming Ama. So, they call God their Father. Sa inyong kadakilaan ng kapangyarihan ng karangalan at ang tagumpay ay sapagkat sa inyo ang lahat ng nasa langit at sa lupa. So, ina-acknowledge ni Haring David na lahat ng meron siya galing kay ikaw kapatid, kanino galing yung suot mo ngayon? Sa UK. Ukay-ukay. Nahingi lang, pastor. Hindi. Ito, sinasabi ni Haring David na lahat ng meron siya galing kay Lord. Totoo ba yun? Naniniwala pa kayo?
Lahat ng meron tayo, galing kay Lord. Pastor, magaling ako eh. Magaling ako, masipag akong tatay. Kung wala yung sipag na binigay ng Diyos sa'yo, wala ka ngayon. Amen? Yung bahay na tinitiran mo yun, kaya sa'yo yan, umuupa ka, galing kay Lord yan. Yung galing mo, galing kay Lord yan. Yung lakas mo, galing kay Lord yan. At yun ang sinasabi niya, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. So heaven and earth all belongs to our Lord. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Amen? Yun ang sabi niya, sino ang pinakadakila sa lahat? Si God. Sa puso ni David, ang pinakadakila, si Lord. So binibigay niya yung highest adoration, yung pinakamataas na papuri, pasalamat at pagwalhati. Kanino niya binibigay? So tayo, dapat, pag nagpupuri, dapat yung talagang todo. Tandaan, hindi importante kung alam natin yung kanta. Tandaan na, ang importante, pag nandito ka, kanino ka nakatingin. Pag may praise and worship, pag hindi mo alam yung kanta, pumikit ka. Kausapin mo si Lord, hindi ko alam yung kanta eh, pero pinupuri kita. Amen? Kaya tayo nagbibigay ng mga bagong kanta rito. Kasi sabi rin ni Lord, praise Him with the new music. Diba? So, kaya tayo naglalagay ng interest kasi utos din sa atin yan. Okay, sa inyo nagmula kayamanan at karangalan at kayo naghahari sa lahat. So, si David, alam niya na ang lahat ng paghahari galing kay Lord. Taglay ninyo kapangyarihan, kadakilaan at kayo nagbigay ng lakas. So, ayan, yung galing natin sa pagtatrabaho, galing sa pagluluto, galing sa anumang bagay, sa pagmumotor, sa pananahe, sa pagiging accountant, sa pagiging police, kung ano man yung gusto nyo sa pag-aaral, galing kanino? Kay Lord. Tandaan, pag nagpupuri ka sa Lord, alalahanin mo yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa'yo. Alalahanin mo anong meron ka dahil kay Lord. Amen? Kaya alam niyo kung totoong praise and worship, yung totoong nanggagaling, baka kulang ang dalawang kante. Kasi alalahanin mo lang, gano'ng mabuti ang Lord sa buhay mo eh. Nung minsan wala ka, nagkaroon ka. Nung minsan may sakit ka, pinagaling ka. Amen? Kasi aalalahanin mo, gano'ng mabuti ang Diyos sa buhay. Amen? Doon pa lang, kulang na yung ilang minuto lang tayo pag nag-praise and worship, 8 minutes lang yata. Amen? Pinasasalamatan namin kayo, Diyos. Have you ever thanked God while doing praise and worship? At dapat hindi lang dito, sa buong buhay mo, pasalamatan mo ang Diyos. Sabi ko nga sa inyo, yung iba inaano ng bahay. Ikaw, kukuya-kuya-koy. Masarap pa, may nagluto ba rin ng purado? Lugaw. Tuyo. Sopas. Ako pumasok. Kasi kami, pag bumabag yung kinakabahan kami kasi meron kami mga antena. Yung sa antena namin, pumaling. Kasi yung setup ng kumpanya namin. Pumapasok ako at bumabagyo, kaya siguro ako nagkasakit. Wala akong pinipiling araw, para akong saksi, 24 oras. Kahit Pasko't Bagong Taon, may pasok ako no? Sa biyaya lang talaga ng Diyos. Pinasasalamatan namin kayo, Diyos, pinupuri ang inyong maluwalhati ang kanyang pangalan. So every time we do praise and worship, it's not only a part of service. Dapat ang buhay natin, bulong-bulong lang papuri sa Diyos. Amen? Wala ka dito ngayon kung hindi ka iningatan ng Diyos. Wala yung anak mong makulit kung hindi ingatan ng Diyos yan. Amen? Wala yung asawa mong gwapo kung hindi iningatan ng Diyos yan. Kung nilipat din ni Christine. Amen? Napakabuti ng Diyos. Palakpakan nga natin si Lord. Yung palak lang nagagala kasi nandito ka ngayon. Amen? Hallelujah. Alam niyo kung talagang magpupuri ka lang sa... Alam niyo kasi bakit? Nagiging normal na sa atin ang lahat ng bagay. Bakit kanyo? Sanay na ba tayong gumising sa umaga? Sanay na ba tayong idilat ang ating dalawang matang nimuts? Sanay na ba tayong tumayo? Lumakad, magluto, maligo? Sanay na tayong huminga? Kung bigla kang magkaroon ng hika, sino may hika dito? Ang idpaisima, alam mo yun, yung kinakahinga. Bigla mong maaalala nung minsan, humihinga ako ng maayos. Lahat ba nakakain nyo pa? Magpasalamat kayo, ako hindi na. Hindi na ako makapag-fishball, hindi na ako makapag-ice cream. Amen? Iniingit na nga ako ngayon. Hindi ako makapag-pizza na may cream. Sino pa nakakapag-bulalo rito? High blood daw. Pero pwede ba? Alam niyo, pag hindi na kayo makatayo sa umaga dahil sa sakit na sa rayuma,
rayuma. Sasabihin niyo, Lord, gusto ko na tumayo. Alam niyo ba't hindi natin mapuri ang Diyos talaga? Kasi hindi natin nakikita pa yung mga bagay na wala na tayo. Halimbawa, yung nabulag kang bigla, huwag naman. Siguro, mamimiss mo yung nakakita ka pa. O kaya bigla kang hindi makahinga for some reason. Nilalagyan ka na ng oxygen. Siguro, hindi nag-aasang pabibili mo asawa mo. Oxygen tank na. Kasi pag wala na yung oxygen, hindi ka na makahinga. O kaya yung hindi ka na makatayo. Siguro bigla mo maalala nung minsan isang araw na nagbabasketball ka pa o nagbabalibol ka pa. Kaya natin hindi makita ang kabutihan ng Diyos kasi sanay na tayo sa blessing. And I pray, huwag mawala yung mga privilege na yan because everything we have is a privilege from the Lord. Amen? Nakakapagsalita. Lahat ba nakakapagsalita? Nakakapagmarites ba? Yung isang araw, bigla kang mapipi. Mamimiss mo yung oras na nagsasalita at pinapagalitan mo yung anak mo. Amen? Alam mo kaya nga dapat every gising is a blessing. Yung nahawakan mo yung kamay ng asawa mo, nalalaro mo yung anak mo, na pag baby pa yung anak mo, na ugoy-ugoy mo pa. Diba? Yung nabobola mo pa yung misis mo. Kasi nakakapagsalita ka ng maayos, na pagluluto mo yung asawa mo, kasi malakas ka pa. May lahat tayo tatanda. Huwag niyo akong tignan. Lahat tayo. Kaya dapat ngayon pala, i-nurture nyo, ipagpasalamat nyo yung mga bagay na nagagawa nyo pa. Kasi darating yung time, marami ng bagay na hindi tayo magagawa dahil sa katandaan. Yun ang pakapalis yung panahon. Kagaya ko, 35 ako. Noong 1985. Amen, hindi ako, bata pa ako. Amen? Ito, pinasasalamatan mo kayo, O Diyos, pinampurihin maluwalhating pangalan. Ngunit sino ako? Sino ba si Dang para ingatan ng Lord? Sino ba si Wendell para papugiin ng Lord? Amen. Sino ba si Leonor para pagandahin ni Lord? Amen. Yuhu. Sino ba si Ezra para patangkanin ni Lord o parang model? Di ba? Sino tayo? Sa dinami namin ng tao sa mundo, bigyan ng mukhang yan. Tignan mo ngayon. Natawa. Amen. Walang kamukha yan. You know, at ang bayang ito, buong puso kami nagkakaloob at sapagkat ang lahat ito'y galing sa inyo. Tandaan mo, pag ikaw nagpupuri sa Diyos, nagbibigay ka galing sa puso. Kung yung 20 pesos niyan galing sa puso mo, okay lang yan. As long as you give from your heart. Ang totoong nagpupuri sa Diyos, nagbibigay. Amen? Parang nagmamahal lang yan. Hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka nagbibigay. Lahat ng nagmamahal, marunong magbigay. Mga asawa, binigay ba sa'yo asawa mo? Natatawa si Daddy ka. Consumption daw. Ay, hindi, joke lang. Binigyan naman pala. Hindi, joke lang. Sapagkat natin may galing sa inyo, ibinabalik lang namin. Nakita natin na si David, lahat ng meron siya, hindi ito back to God. Yung lakas mo, yung galing mo, kaya napakabuti nga ng Lord sa church na to. Lahat dito may papel na masarap. Lahat tayo may ginagawa, lahat tayo may parte sa kaharian ng Diyos. At itong katotohanan ng buhay, lagi itong inulit-ulit. Alam niyo, pagdating sa langit, alam niyo na lang gagawin natin? Magpuri sa Diyos. Kaya dapat ngayon pa lang, sanay ka ng kumanta, sanay ka ng magpumalakpak, sanay kang tumalon, dahil yun ang gagawin natin sa langit. Wala nang evangelism, wala nang worship coordinator, wala nang preacher. Lahat merong worshiper. Amen? Sino rito biyaheng langit? Magsabi ng amen. Parang mahina, parang kukunti lang sila. Sino rito biyaheng langit? Magsabi ng amen. Amen. Kung biyaheng langit ka, dapat marunong ka magpuri sa Diyos. Amen? Tulad ng aming mga ninuno, kami ngayong mga dayuhan at naglalakbay lamang. Ang buhay namin sa daigdig na ito ay parang anino at pansamantala. Sinasabi rin ni David, pinapaalala niya, parang anino. Ano ibig sabihin ng anino? Meron mamaya, bukas mo na. Mabilis lang. Diba? Sabi ko nga sa inyo, 35 years old ako. Bukas 36 na. Ay, next year pala. Tawag ko si Loro. Kawa. Amen? Ang bilis. Next week. Alam nyo, nalulungkot ako eh. Kasi isang buwan tayo hindi magkikita-kita. Yung mga hindi ngumiti, hindi nag-breakfast.
November na tayo magkikita-kita, kala ay Diyos. Isang buwan. Yun pa talaga, hindi pa mag-gets. Pakitanong nga paano. October ngayon, next month, November na. So 1 month po kayo hindi makikita. It hurts. Ganun eh. And pinapaalala ni David na mabilis lang ang buhay. Yung mga anak nyo, bukas pangalawa, yung si Jacob, baka matangkad pa sa akin yan eh. Tama ngayon, malaki nakakatawan sa akin. Bukas pag nag-memory verse siya, tuloy-tuloy na, English pa. Hindi na parang diesel, no? Pinapainit, pero nakakatawa. Pag naalala, diretso eh. Amen? Nakakatawa. Amen? Praise the Lord. Baka bukas makalawa rin. Sina Kurt, tama? Tumutugtog na ng gitara. Si Leo, lead guitarist na rin, di ba? Si Flor, nagtatambo rin na. Amen? Yung ako daw, ano pangalan ako? Ha? Kahirap naman pangalan niya, pero maganda. Si Amethyst, nagtatambo rin na, amen? Kasama niya si Jonah. Amen, mabilis ang panahon. Napakabilis ang Panginoon. Next year, ilang taon na tayo? 10 years. Kalain yun. Yung buhok namin, nagpa-fly away na. Literal nag-fly away. Hindi hinangin talaga. Amen, ang buhay namin sa digtito'y parang pansamantala lamang. So when you praise God, alalahanin nyo, no? Ganito kayo ngayon. Bukas nasaan tayo? Amen. Alalahanin nyo, ang bilis ng panahon. Kaya cherish every moment with your family. Paalala ko lang. Huwag nyo ubusin yung oras nyo na pag-away sa asawa nyo. Pinapagalitan nyo yung anak nyo. Sayang. Enjoyin nyo yung buhay nyo kasama ang mahal nyo sa buhay. Lalo na yung mga batang yan. Bukas makalawa yan si Rich. Dalaga na yan. Amen. Pupunta na ng Amerika yan. Bye-bye, mom. Ito yung anak namin, 6 years ko lang din nakikita. Buti kasi pastor eh. Bilis ng panahon. Kaya huwag yung ubusin ng oras nyo sa away. Ubusin yung oras nyo sa pagpupuri sa Diyos. Amen? O Yahweh namin Diyos, ang lahat ng kayamanang ito ay binibigay namin sa iyo. Ipagawa ng iyong tahanan. So they give. Kasi si David, tapos yung mga tao, nagbigay ng kanilang mga ginto, mga pilak, mamahaling alahas para sa pagtatayo ng templo. Ang tahanan ko sa inyo rin nagmumula. Dahil alam nila, lahat ng meron sila galing sa Lord. Ulitin ko, lahat ng meron tayo galing kay Lord. Amen? Kaya karapat dapat lang na ibalik natin lahat sa kay Lord. Amen? Hindi yung pag mag-ooperate. Tandaan, pag inipit mo yan, ipit din ang blessing ng Lord sa'yo. May patotoo ko, no? Noong isang araw, may binigyan ako 100. May nagsabi na sa akin, bigyan mo 100. Bigyan ko 100. Tapos meron akong gustong biling software. Ang halaga ng software, mga 1,300. May biniro ako. Sabi ko, bili mo naman ako nito. Binili ako. Yung 100 ko, naging 1,300. Bakit? Ibabalik ng Lord sa iyo na siksik-liglig ang maapaw yung binigay mo. Amen? Kaya pag may sinabi si Lord, gawin mo. Pag sinabi, bigyan mo si pastor, bigyan mo. Parang wala nag-amen, ano? Para ayaw talagang pumayag. Eh, basta may sinabi si Lord na bigyan nyo. Amen? Kasi bakit? Gusto ka ni Lord pagpalain. Huwag niyong ipitin. Iipit din yan. Kasi nagbigay sila. Nakita nyo, ngayon, ginigera Israel, 3 bansa na naman yata yun, hindi sila nauubusan ng missile. Bakit? Hindi din nagsusupply sa kanila. Dahil sabi ng Lord, I will provide all your needs. May nagutom ba rito ng bagyo? 3 araw yun, meron ba nagutom? Parang iba, tontuwa pa ko, walang pasok, sarap ng pagkain. Sarap ng kamatis at tuyo, di ba? Tapos mainit na, Alam ko, mahal na ro yun. Alam ko, sinasaliksik ninyo ang puso ng bawat tandaan. Pag nagpe-praise and worship tayo, alam ng Lord yung puso natin. Kung totoo ka nagpo-worship. At natutuwa kayo sa mga matuwid. Kasi natutuwa sa mga matuwid. O Diyos, buong puso ko pinagkakalog sa inyo ang lahat na ito. Nasaksihan ko rin ang buong puso at may kalagalan. So pag nagbibigay siya, masaya siya nagbibigay. Nagagala. May joy sa puso. Ng pagkakaloob ng inyong bayan na narito ngayon. Amen. Ang sabi niya, Yahweh, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob na aming mga ninuno, panatilihin ninyo sa isipan ng inyong bayan ang layunin ito, na akayin ninyo silang palapit sa inyo. Yun ang gusto ni David, na ang bawat
Israelita mapalapit sa Diyos. At yun ang puso ng Diyos. Tama ba yun? Si David yung after God's heart. Tama ba? Ang puso ni David, mapalapit ang bawat Israeli sa Diyos. Yun ang gusto ng Diyos eh. Ang gusto ng Diyos, lahat maligtas. Kaya napakaganda nung ginagawa natin ngayon. Nagpahinga lang tayo ng evangelism ngayon. Next month, Pastora, hahayop din tayo. Amen? Dahil yun ang gusto ng Lord. Yung ginagawa na Sister Flor na nag-evangelism, yung Sister na nag-evangelism, napakaganda yan. Nagtuturo sa women sa Bible study. Bukas makalo, marami na, puno na yan. Amen? Kasi bakit? Yun yung binigay sa atin ng Diyos eh. Tulungan ninyong anak. Ito na, nilapit. Pag nagpupuri ka, pwede kang humingi. Parang prayer lang yan. Tulungan ninyong anak kong si Solomon na maging tapat sa pagsunod sa inyong utos at tuntunin upang maitayo ang templong aking pinaghandaan. Si David, gusto niya, siya magtayo, kaya lang ayaw ni Lord. Ngayon, hindi siya nagalit kay Lord. Pumayag siya. Yung anak niya magtatatag. Pero hinanda na niya yung mga resources. Amen? At sinabi niya David sa sambayanan, purihin ninyo ang Diyos. Talagang sinasabi niya. Ang mga tatay at mga nanay, turuan natin ang mga anak natin magpuri at magpasalamat sa Diyos. Amen? Huwag niyo sabihin kay Santa Claus galing yung regalo. Wala nang ganun ngayon. Pero yung Santa, lalaki, doon palang nilolood na tayo. Amen? Purihin ninyo ang Diyos ninyong Yahweh. Pinuri ng buong kapulungan si Yahweh, ang Diyos ng kanilang ninuno. Yung muko ang lahat, sumamba kay Yahweh. So, ganun sila nagpuri sa Diyos. Lumuhod yung kanilang puso at nagbigay galang sa hari. Amen? So, nakita natin, isa-isay natin. Paano magpuri sa Diyos? How to praise God? Una, dapat yung pinakamataas na papuri, pasalamat, pagwalhati, at pagdakila. Sabi dito, knowing God's value, and how do you value God? Ang totoong nagpupuri daw, alam mo yung kahalagaan ng Diyos. At paano mo pinapahalagaan ang Diyos? Hindi ka makakapagpuri ng tapat kung hindi mo alam kung sino si Lord sa buhay mo. Hindi ka makakapagtaas ng kamay kung ang tingin mo, maliit na Diyos lang yan. Di ba? Sabi nga natin, yung nagpupuri, nagtataas ng kamay. Bakit? Parang anak na humahabol sa kanyang tatay o sa kanyang anak. Amen? You value God according to His value sa buhay mo. Amen? Sa Chronicles 29, tuwang-tuwa si David na nagpuri. So, tuwang-tuwa siya. Amen? Ang tanong, masaya ka ba pag nagpupuri ka? Ulitin ko, masaya ka ba pag may praise and worship? Kasi yung iba, ayaw na praise and worship. Ang gusto nila, message. Sige, pastor, tirahin mo yung asawa ko. Tirahin mo yung asawa ko. Pag nagpupuri, ayaw nila. Tandaan. Ulitin ko, sa langit, walang message. Meron praise and worship. Kaya dapat dito pa lang, marunong na tayo umawit, marunong tayo tumalon, marunong tayo magtaas ng kamay, marunong na tayong yumuko sa Diyos. Amen? Sabi ito, how we give? Tanong dito, highest adoration. Paano ba natin talaga binibigay yung pinakamataas? Amen? Sabi sa John 4:23-24, tanong tayo sa New Testament. Ano sabi? Yet the time is coming now when the true worshipers, sino raw yung mga totoo, will worship the Father and Spirit and truth. Darating daw yung panahon, ang totoong magpupuri sa Diyos, sa ano raw yan? Sa katotohanan at sa Spirito. Sabi ko sa inyo, ang totoong pagpupuri naggagaling sa loob, lumalabas. Ang palakpak, pwede kang pumalakpak. Pero yung totoong pumapalakpak, tuwan-tuwa sa Diyos. Amen? Kaya sabi ito, for they are the kind of worshipers the Father seeks. Ang gusto rin ng Lord yung totoo. God is a spirit and His worshipers must worship in spirit and in truth. So, ganun daw. Dapat daw, nagpupuri tayo sa spirit and truth. Pangalawa, sabi dito, therefore, I urge you, sabi ni Apostle Pablo, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Ang nagpupuri sa Diyos, yung buong-buong ikaw. Yung lahat ng sarili mo nagpupuri sa Diyos. Ang tanong, sabi dito, how can we worship God in spirit and in truth? Pasimplihin natin, Pastor, parang medyo gumugulo Kanina, spirit and in truth. Tapos, offer your bodies as a living sacrifice. Sa totoo lang, isa lang yan. Alam mo to? Simple lang. We love God with all of our being. Ang totoong nagpupuri sa Diyos, nagmamahal sa Diyos. Ang tanong, nagmahal na ba tayo? Ulitin ko marunong ba tayong magmahal?
Bukod kay God, bukod mo na kay God, huwag mo na usapang spiritual. Sino yung minahal mo ng buong-buong na pagkatao mo? Bukod kay God, huwag mo na natin sama si God tayo. Usapang lupa mo na, usapang lupa mo na. Naranasan mo na ba yung totoong pagmamahal? Yung iba umingiti, yung iba nag-iisip. Masarap ba magmahal? May tumatango. Kasi, kung alam mo magmahal, dapat, yun yung binibigay mo sa Diyos. Amen. Nasabi dito, Mark 12:30, love the Lord with all your heart. So, nagsisimula ang pagmamahal? With all your soul, lumalabas sa kaluluwa. With all your mind, tumatakbo na sa isipan. With all your strength, pumapalakpak ka na. Ang totoong nagpupuri sa Diyos, mahal ang Diyos. Yun yung spirit and in truth, nanggagaling sa puso, palabas. Palabas sa iyong buong pagkatao. Yun yung proper worship, mahal ang Diyos. Kaya malalaman mo kanina, o pag every declaration worship, sino nagmamahal sa Diyos? Kasi meron declaration worship ko. Pero mang ganun kanina. Ang totoo na pupuri sa Diyos, mahal ang Diyos. Kasi kung mahal mo ang Diyos, nakatingin ka sa Diyos. Nagpupuri ka, kumakanta ka, pumapalakpak ka, wala kang pakialam, di mo nakikita yung paligid mo. Ang nakikita mo, yung kabutihan ng Diyos sa buhay. Amen? Kaya malalaman mo talaga kung mahal. So ito, mabibigay mo lang ang pinakamataas sa papuri sa Kanya kung mahal mo siya. Mga tatay, gaano ka magtrabaho para sa pamilya? Pag may sakit ka, ayaw mo na magtrabaho, bahala kayo, wala kayong kainin. O yung kahit may sakit ka na, hindi, kailangan ko magtrabaho sa isang araw. Mga nanay, nung umiiyak yung anak nyo, bahala ka sa buhay mo, wala kang gatas. Yung tatay mong magaling, pinantong its, pambili mo ng gatas. Ganun ba tayo? O talagang babangon tayo para magtimpla ng gatas? Amen? Sa pagtimpla ng gatas mo, alam nila yung kantang yun. Yung mga tumawa kasing edad ko. Yung mga millennial. Amen? Hindi nyo alam yun? Anong title nun? Kata nyo, alam nyo? Nung isinang ka sa mandong ito, laking asar ng magulang mo. Tandaan, may bibigay mo lang ang totoong papuri sa Diyos kung mahal mo siya. Ang tanong, mahal mo ba siya? Hindi ka ha? Tanong, mahal mo ba siya? Amen. Amen. Pangalawa, mabisa naman tayo, enthusiasm. Ano yung enthusiasm? Galak na galak ka. Amen. Ang sabi sa Matthew, tignan natin ha, nung isinilang na si Jesus, dumating yung mga wise man. Sabi dito, after Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi, pag sinabi Magi, mga matatilinong tao, from the east came to Jerusalem and asked, where is the one who was being born King of the Jews? We saw his star when it rose, malapit na pasto, and have come to worship. Hinahanap talaga nila, nanggaling na sa malayong lugar. East, sabi nga ni iba, baka may Pilipino pa dyan East kasi tayo nasa silangan, tama? Pumunta sila ng Judea. Hindi nga alam kung ilang hari yan kasi sinasabi lang nila tatlo. Bakit sinabing tatlo? Sino yung tatlo? Si Gomez, Baltasar. Gumbursa ba yun? Sino yun? Si Melchor, Gaspar, Baltasar. Yun na yung sa tradisyon. Pero sa Bible, wala sinabi. Kaya lang sinabi tatlo. Kasi may tatlong regalo. Walkman, iPad, tsaka laptop. Ano yun? Gold, frankincense, and myrrh. Kaya sabi na tatlo. Pero galing sila sa malayong lugar. Amen? Hindi na ilanintana yung hirap. Grabe ang hirap magbiyahe noon. Walang eroplano. Ang sasakyan lang nila camel. Hindi sigarilyo ha. Mahirap mag-travel noon. Wala pang Grab, walang tricycle, walang aeroplano, walang bus. Sabi nga nila, pwede ka rin magkasakit sa pag-upo lang sa matagal sa camel. But yet they travel far just to worship God. Ikaw kapatid, tanong, kung malayo na ba yung place ng worship natin, pupunta ka pa? Bahala na sila rin, malayo sila.
Wala akong pamasahe, maintindihan ako ni Lord. Ito nagbiyahe. At nung nakita nila, talon tayo, 10 to 11, nakita nyo, tandaan, yung alam niyo yung Belen, alam niyo yung Belen? Yung nagtitinda ng isaw sa kanto. Yung Belen, alam niyo yun? Di ba meron doon si Jesus, si Mary, si Joseph, tapos may 3 hari. Nasa sila? Nasa Sabad. Mali! Kasi hindi naman nila nakita sa sabsaban si Jesus, nasa bahay na eh. When they saw the star, they were overjoyed. Sobrang galak. Over na, joy pa. On coming to the house, saan sila nakita? House! Hindi sa sabsaban. Hindi sila nagkita sa sabsaban. Nakita nila si Jesus sa bahay na. So, mali yung Belen. O, sino maglalagay pa ng Belen? Mali. Ayan. They saw the child. Child na, hindi baby. Amen. With his mother Mary, and they bowed down, lumuhod. Pag nagpe-praise and worship, okay lang, lumuhod ka. Sabi nga sa inyo, yung mga Afrikano, talon ng talon, di maluhod, umiiyak. Ang totoo nagpupuri, inaalala kung gaano kabuti ang Lord sa buhay ka. Eh kung hindi ka makapalakpak, ibig sabihin, hindi mabuti ang Lord sa buhay. Kung hindi ka makapagtaas ng kamay, hindi ibig sabihin, hindi. Amen? Makakapagpuri ka lang talaga sa Diyos kung kilala mo siya. And then, they bow down and worship Him. They opened their treasures, hindi lang basta gifts, and presented Him with gifts, gold, frankincense, and myrrh. Amen. Nagbigay sila ng ginto. Ikaw, anong ibibigay mo kay Lord? Ano yung pinakamataas na pwede, pinakamamahaling pwede mong ibigay kay Lord? Sila treasures. Amen. Kaya nung tandaan natin, a true worship has cost. Ang totoong pagsamba may halaga. Hindi yung pag malayo na, bahala na kayo. Pag mahirap na mag-church, umuulan, ayoko na, magkakasapon ako. Tapos, ano ang iyong memory verse? I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Pag mahirap mag-evangelism, kayo na lang po. Brother Manuel, nakakatakot eh. Naalala ko, pumapasok pa tayo sa loob ng BJMP, pwede tayong hostage doon. Totoo, kasi kasama namin talaga open yun, tapos may mga gunting sa tabi, tapos yung mga gwardya, nag-cellphone, pinigilan lang tayo, bawal na raw eh. Siguro may nangyari ng hostage doon. Pero hindi tayo pwede i-hostage, mga angel yung kasama natin eh. Tandaan, pag ikaw nag-evangelism, o kahit ngayon, may kasama kang angel yung kasama. Amen? Yung pa lang, dapat alalahanin mo, kung gaano kabuti ang Diyos sa'yo. Kaya pag ikaw nagpupuri talaga, you give your best. Pag nagpupuri ka sa Lord, yung pinakamagandang palakpak, yung pinakamagandang kanta, yung pinakamagandang damit. Pastor, ito lang yung damit namin eh. Kung yan ang pinakamaganda mo, okay lang yan. Basta yan, ang pinakamaganda para sa'yo na ibibigay mo sa Diyos. Amen? Wala ditong judgmental, bawal kay Lord John. Hindi natin tinitignan ng damit. Ang tinitignan, kasi Lord na tumitingin sa inyo, di naman kami. But offer the best you can give to our Lord. Amen? Diyos yan eh. Halimbawa, sino pangalan ng mayor? Pangalan? Homer? Omeng? O si Mayor Omeng. Pinapunta kayo. Birthday niya next week. Lahat kayo. Kailangan daw pumunta. At dapat to may regalo. Ano? Regalo. Bibigyan niyo lang ba siya ng kalendaryo? Bibigyan mo lang ba siya ng bilpo? Siyempre maghahanap ka ng medyo mahal, mayor yun eh. Ganon din sa Diyos. Ikaw, paano ka magmahal sa girlfriend mo, sa asawa mo? Binibigay mo ba yung the best? Pag nagtitimpla ka ng kape, say manay, nakais na mo. Pag nagluluto ka, tama na nga yung asin na yun, kapal na mukha nito, tulog-tulog na pagluluto ka. O pag may asawa, pag nagtatrabaho ka, tama na nga itong trabaho na ito, bibigay ko lang naman ito sa misis ko, itregan, tongits na lang ako. Do you give your best to the one you love? Kasi kung paano kung magbigay ng best sa mahal mo sa buhay, mas dapat ang binibigay natin sa Diyos. Amen? Because true worship come with a cost. Amen? Reminder, true worship come with a cost. Si Moses, sabi niya, I will sing. He is highly exalted. I will praise Him. He is highly exalted. Ano ba yung exalted? Itlog maalat. Ano exalted? Nakakala ko itlog maalat eh. Ayun exalted. Papupurihan. To raise, tinataas. Pag nagpupuri ka ba, tinataas mo Lord sa buhay mo?
O katingin-tingiling sa tabi? Amen? Tandaan, ang nakakatingin sa atin si Lord. Hindi ang katabi mo. Kaya tandaan, pag nagpe-praise and worship tayo, wala kang pakialam sa katabi mo dapat. Tumalong ka, tumawa ka, kumalakhak ka, lumuhod ka, walang pakialaman kasi it's between you and the Lord. Amen? Okay, sabi dito, si David na hari na, si David siya ng asawa niya kasi nagsayaw siya. He danced before the Lord with all his might. Tapos sa suot niya yung priestly garment, muntik-muntikan pa rin mahubad. Sabi nga niya, parang nahuhubaran pa. Kaya sinita siya ni Mika nga ba? Mika? Si Mika? Ha? Mika? Miko lang? What? Hindi, joke lang. Lord, sorry. Amen? Sinita siya kasi hari siya. Pero wala siyang pakialam. Ang gusto ko magpuri kay Lord. Nagpuri ka na ba talagang sayaw ka ng sayaw? Bakit tuwan-tuwa ka sa labing dito? Alam mo, dapat na natin purihin ng Diyos. Nandito tayo ngayon, hindi nilipad yung bahay natin. Hindi binaha yung bahay natin. Biro nyo sa Batangas, sa Bicol. Si Dan, tiga Bicol, naalala nyo. Nilipad yung mga bahay. Halos masira lahat ng gamit. Tayo, walang gamit. Hindi, joke lang. Tuyo yung mga gamit natin. Amen? Ang tanong, excited ka bang purihin si Lord? Ang pagpupuri hindi lang dito, mga kapatid, dapat 24 hours magpupuri ka sa Diyos. Pasalamatan mo ng Diyos. Ngayon lang, pwede mo pasalamatan ng Diyos kung salamat kasi iningatan mo ang buong kong sambahanan. Nandito kami ngayon. Yung anak ko nakapag-memory verse pa. Amen? Kahit wala silang pasok ng 3 days. Tama ba? 3 days pa na wala ng pasok. Amen? Affirmation. Ano yung affirmation? Appeal. Ang affirmation daw, hindi na mabasa eh. Ito, a state of existence of truth, something assertion. Sabi ito, a state of being affirmed. Yung pinapaalala o pinapahayag mo yung mga kabutihan ng Diyos sa buhay. Ayan, sabi ko, tinetestify mo. Ang tanong, meron ka ba dapat i-testify sa Lord? Meron ka ba dapat ipagpasalamat mo? So when you worship God, sabi mo, Lord, salamat, iningatan mo kanina, munti ka naman kayo mabangga. Lord, salamat kung bumabagyo, hindi binagyo ang bahay namin. Lord, salamat, maganda pa rin yung misis ko. Ang gwapo pa rin yung mister ko. Meron na siya 6 packs. Natatawa sila. Amen. Malusog yung mister ko, hindi pa siya high blood. Nakakakain pa siya ng bulalo, uminom ng mainit, malamig na soft drinks. Naku, ang gagawin. Amen. Masarap magluto yung misis ko. Nang tinola, nilagyan ng sinigang mix. Amen. Beef steak na yun. Amen. Pinapagkalat mo yung kabutihan ng Lord. Kung kayo tatanungin ko ngayon, meron pa dapat ipagkalat sa kabutihan ng Lord sa buhay. Dapat ginagawa yun. During praise and worship. Amen? Sabi rito sa 2019, sa'yo nagmula ang kayamanan, karangalan, nagbigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Kinalala nila ano yung binigay ng Lord sa buhay niya. Kapatid, ikaw, ano binigay ng Lord sa'yo? Siguro pag pinatawag ko kayo isa-isa dito, makabutin tayo hanggang bukas o hindi lang. Alam nyo, meron ako meron mga software ngayon, mga AI. Ewan, alam na ng mga estudyante. Gumagamit na ba kayo ng mga AI software? Yung ChatGPT. AI software yon, mas patindi pa sa Google. Nag-search ako ng mga bagay na dapat ipagpasalamat sa Diyos. Alam nyo ilan yung lumabas? Hula kayo. Sa software to Kayo, hula kayo. Ha? Hundreds. Millions. Endless. ChatGPT, hindi niya kaya endless. Alam niyo ilan yung basta nagulat ako? 700. 700. Eh, yun yung alam ng software. Pag ikaw tinanong, pa-isa-isa ko kayo ngayon sa'yo, ilan yung masasabi mo? Nung isang araw, nagsusulat ako kasi mahilig ako magsulat. Ang pogi ni Wendell, ang pogi. Nagsulat ako gaano karami yung mga blessing ko sa buhay. Makakutan na 100. Nagulat ako, 700. Ang dami pa pala na hindi ko alam. Ikaw, pag tinanong ka ngayon, gaano karami na yung blessing ng Lord sa iyo na dapat may pagpasalamat? Nagbibilang na sila. Amen? Tignan mo yung katabi mo. Marami pang blessing. Amen? Amen? Kaya dito, ito pa lang nakakalimutan natin lagi ito. I praise you because I'm fearfully and wonderfully made. Your works are... Tignan mo yung katabi mo. Kung wonderfully made pa yan.
Tinignan talaga asawa eh, no? Hinabol. Amen? Diyan lang dapat may pagpupuri yung sarili mo, tumangin ka sa salamin, ang pogi mo talaga, Wendell. May kanya-kanya tayong pangalan, huwag Wendell sabihin nyo, alam ko na yun. Ang ganda talaga ng anak ko, manang-mana sa akin. Amen. Alam nyo, kahapon nagpunta kami sa isang museum sa Manila. Nakakita kami ng balyena, napakalaki pala no. Tapos nagpicturean kami, kausap ko yung anak ko. Hindi siya makasama, naiinggit. Ginawa ko, nagpicture si Leonard, nandun yung cellphone ko, nandun yung mukha ni Daniel. Ang tuwa si Daniel. Sabi niya, grabe ito, kahit nandito ako, nandiyan pa rin ako. Alam niyo yung bagay niyo, tuwa na siya. Malayo kami, pero sabi ko sa inyo, pag may gusto, may paraan. Pag gusto mong purihin ang Lord, malalaman mong gano'n siya kabuti sa buhay. Amen? Hindi nag-iisip ka pa. Amen? Sabi dito, He gives us victory. Islan lang yan. Tagumpay sa buhay ang may Jesus. Ulitin ko tagumpay sa buhay ang may Jesus sa buhay. Ang tanong, sino rito may Jesus? Amen? Lahat tayo tagumpay. Amen? Purihin ang Diyos sa kanyang mga gawa. Okay, matatapos tayo. Remembering His goodness. Parang ganun din yun. Iisip mo gano'ng kabuti ang Lord sa buhay mo. Ngunit sino ako? Sino si Wendell? Sino si Lenore? Sino si Emmanuel? Sino si Joby? Na dapat at ang bayan doon, na buong puso kami nagkaloob sapagkat ang lahat ay galing sa inyo. Sino tayo para i-bless ng Lord? Sino tayo para gawing blessed and highly favored? Sino tayo para bigyan ng ganyang mukha? Sino tayo para bigyan ng ganyang kalusugan? Sino tayo para bigyan ng anak ang dati walang anak? Sino tayo para bigyan ng apo? Muna kami, sa kanan. Amen. Sino tayo para pagpalain ng Diyos? Sa dinami-dami ng tao sa Santa Maria, sa dinami-dami ng tao sa Bulacan, sa dinami-dami ng tao sa Luzon, sa Pilipinas, sa mundo, bakit ka binibless ng Diyos? Naisip niyo na ba? Yung mga blessing na meron tayo ngayon. Mga nanonood, naisip niyo ba kung gaano kabuti ang Lord sa buhay? Amen? Kasi sabi dito sa Ronigas, purihin ang Diyos na inyong Yahweh, ang Diyos na kanilang mga minyong. Kaya sila pinupuri nila ang Diyos. Kasi bakit ang daming itong mga dinurog na na ibang bansa to, but yet they praise the Lord. Amen? Marami ba kayong pagsubok? Pero nandito kayo. At umasa kayo, itatawid kayo ng Diyos sa mga pagsubok na yan. Amen? May sakit ka? Pinagaling ka na ng Lord. May kakulungan ka? Kinumpleto ka na ng Lord. May kailangan ka? Ibinigay na yan ng Lord. Amen? Kasi ang Diyos na sinasamba natin, hindi puri-po. Ang Diyos na sinasamba natin, mapagbigay. Ang Diyos na sinasamba natin, matulungin. Ang Diyos na sinasamba natin, mapagmahal. So yung palang dapat inaalala mo na ang mga kabutihan ng Lord. Sabi ko, are you magnifying the name of the Lord in your life? Sino na nakagamit ng magnifying glass? Pag minamagnify mo ba ang isang bagay, lumalaki ba ito? Hindi. Yung tingin mo lang. Bawa ito, magnifying, yung laki dyan. Hindi ito lumaki. Yung tingin mo lang. Pag nagpupuri ka ba, pag inaalala mo ang Diyos, lumalaki ba sa buhay mo? Dapat lumalaki ang Diyos sa buhay mo, pero mo iningatan ka kanina, nakarating tayo ng lahat. Sa dinami-dami ng taong nagising tayo kanina. Dapat minamagnify natin. Naalala mo ba ang kabutihan ng Lord sa buhay mo ang problema? Ulitin ko. Nakita mo ba ang Lord sa buhay? Ano ba nakikita mo ngayon sa buhay? Yung problema o yung Lord? Bigyan mo kayo ng sample. Halimbawa, itong ventilador, yan ang problema. Halimbawa lang nakikita nyo ngayong problema? Nakikita nyo? Para namang bulag kayo lahat. Nakikita nyo to? Yan yung problema. Kung ilalapit ko sa inyo itong salita ng Diyos, nakikita nyo ba problema? Ate Flor, nakikita mo ba problema? Nakikita mo ba? Pag nilapit ko na sa'yo, nakikita ba problema? Hindi na. Kung malapit ka sa salita ng Diyos, hindi mo makikita problema sa buhay. Amen? Kaya dapat alam niyo yung pangako ng Diyos sa buhay niyo. Maraming paborito, Jeremiah 29:11. Yung mga nag-memory verse, in-memory niya, di ba? Jeremiah 29:11. Ano ba ba? Philippians 4:19, 4:13. May memory verse sa inyong ganun? Dapat, kinakapitan mo yung salita ng Diyos, hindi yung problema sa buhay. Ewan ko, napatutuan ni Pastora, once upon a time, siguro 2 years ago, may dumating sa amin napakalaking pagsubok.
Muntikan, mga kapatid, legal. Legal. Wala kaming kaalam-alam. Hindi ko may kwento yung buo. At nangangailangan kami ng almost 1 million para malustan. Hindi naman ako milyonaryo. Tatay ko hari. Pero hindi ako milyonaryo. Hindi kami milyonaryo. Pero nagulat kami. Natapos yung problema. Bakit? Magaling ang Diyos sa buhay namin. At alam ko, magaling din ang Diyos sa buhay. Amen? Palakpakan nga natin sa Diyos. Hindi ko lang maikwento ng buhay. Amen? And lastly, dapat marunong ka magpasalamat sa Diyos. Pag nagpupuri tayo, nilalagay ko na yung mga element para next time magpuri tayo, alam nyo yung gagawin. Amen? It's your attitude of gratitude to His Lordship. Yung attitude mo ng pasasalamat sa Diyos. Pag nagpupuri ka sa Kanya, nagpapasalamat ka ba? Lord, salamat nandito ako. Lord, salamat nagising ako. Lord, salamat may breakfast kami. Lord, salamat alam ko, ingatan mo kami. Lord, salamat may anak ako kahit makulit. Lord, salamat may asawa ako, buhay kami. Wala kaming sakit. Ang daming dapat magpasalamat. Uulit-ulitin ko yan. Kasi ang tunay na pagpupuri sa Lord, kilala siya at anong ginagawa niya sa buhay natin. Amen? It's your attitude of gratitude to His Lordship. Kaya sa Luke 17:19, sabi dito, merong 10 ketongin. Ayun, no? Ano sabi niya? Sabi dito, and he was going to the village, 10 men with leprosy met him. Ano sa Tagalog ng leprosy? Ano susunod sa leprosy? Hindi niya alam. Leprody. Yung hindi tumawa, hindi nag-breakfast. Tuloy. They stood in the distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. Ano sakit ng 10? Ketong. Ano sabi ni Jesus? When Jesus saw them, go, show yourself to the priest. And they were cleansed. Okay. Tanong, bakit kailangan pumunta sa pare? Magpasuri. Kasi ang nagsasabing malinis o magaling na nung panahon na yun, mga pare. Halimbawa, 10 tayo ngayon. Nakita ba tayo 10 eh? Sinabi natin, Lord, pagaling mo kami. Ang sabi ni Lord, pumunta kayo dun sa hari. Pupunta ka. Hindi, sabi namin, pagaling mo kami. Ang sabi ni Jesus, pumunta ka. Pupunta ka. Ano pinag-pray natin? Gumaling. Ang sabi ni Lord, pumunta ka. Pero itong mga to, pumunta. And they went, hindi na nagtanong, teka, Lord, bingi ka ba? Ang sabi namin, pagalingin mo kami. Bakit pinapupunta mo kami ron? Pero sila hindi nagtanong. Pumunta na lang sila. And they were cleansed. Sabi ko sa inyo pag may sinabi ang Lord, gawin nyo. Ito maganda. One of them, when he saw he was healed, di naglalakad na sila. Bumalik, ano ginawa niya? They come back praising God. Yung isa bumalik, nagpuri sa Diyos. And a loud voice, yay, praise the Lord, magaling na ako, praise the Lord, bahit na ang utang ko. Kahit dumating si Bay at saka si Bill. Kilala niyo si Bay at saka si Bill? Bayarin. Si Bill na Meralco. Ayan. And he threw himself, talaga nagpatira pa siya sa paanan ng Diyos at nagpasalamat. Ano ginawa ng Lord? Sabi niya, Samaritano ka. Yung Samaritano, tsaka mga Hudyo, magkagalit siya ng panahon. And we're 10 minutes, alam ni Lord, tandaan, pag ikaw may pinagpe-pray kay Lord, alam na. Di ba mga tiga sa buong church nagpunta rito? Bakit ikaw lang nagpuri? Bakit si Joel lang nagpunta para magpasalamat? Amen ang sabi? Anong ginawa ni Lord? Has no one returned to give praise to God? Alam niyo, importante kay Lord yung pagpuri. Praise to God and accept His word. Then he said to him, rise and go. Your faith has made you well. Yung well dyan, so ibig sabihin, kompleto. Tandaan yung ketongin, mga sira, yung nadideform, wala ilong. Kasi kinakain ng virus. Ito, yung pinagaling, ibig sabihin, huminto yung ketong. Ito, kinumplet, siguro tumubuli yung ilong. Hindi ko alam kasi wala ako dun Pero ito sigurado, pag ikaw nagbigay ng papuri sa Diyos at nagpasalamat, may supernatural miracle na mangyari sa iyo. Amen? Kaya dapat matuto tayo magpuri sa Diyos. Pinasasalamatin namin kayo, O Diyos, papuri ng Diyos ang walhating pangalan. Sabi dito, ang gusto ng Lord, nagpupuri tayo. Sabi niya, rejoice always, pray continually, give thanks for your circumstances, for this is God's will for you. Ang gusto ng Lord, marunong kang magpuri, marunong kang magpasalamat, marunong kang magalak. O tingnan mo yung katabi mo kung nagagalak yan. Tingnan mo yung katabi mo kung nagpupuri yan. Higit sa lahat, tingnan mo yung katabi mo kung marunong magpasalamat yan. Amen? Yun ang gusto ng Lord. Ang nagpapasalamat ang tao na nagpupuri sa Diyos.
So, inisa-isa natin yung element, ha? Ang tanong, nagpasalamat ka ba kanina? Amen. Okay, summary. Ano yung number 1? Highest adoration. Pangalawa? Ayun, sige na yun. Enthusiasm, galak na galak. Pangatlo? Affirmation. Pangapat? Remember. And then lastly, thanksgiving. Dapat pag ikaw nagpupuri sa Diyos, galing sa puso. Pelikula yan noon ni Claudine Barreto. Alam mula sa puso. Ikaw, kanina, nagpuri ka ba mula sa puso? O mula sa katabi mo lang? Amen. Palakpakan natin sila tayo. Amen. Tandaan, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung punong-puno ng papuri yan, pag nagpupuri ka sa Diyos, punong-puno ng papuri. Sige, pag-pray na kailangan pinupuri ka natin sa